Oops, okay. Boom. Boom. Uy, maingay ka. Diyan ka lang. Okay. Nagigising ko lang eh. Magandang umaga po sa lahat. Grabe. Kagigising ko. Kabubukas ko nung ano yun eh, routine na ako eh. Pagkagising ko, i-on ko agad yung cellphone ko. O hindi pala, i-off ko pala yung alarm. Pagkatapos, check agad ako ng messages. Pagkatapos ko mag-check ng messages at may importanteng calls, dapat mag-call. Mag-return calls. Di ba? Tapos, eto, magkakape tayo. Tara po, kape po tayo. Dito po sa Amerika ay umuulan na naman. Kung sa atin po sa Pilipinas ay tag-araw, tag-ulan, dito rin po. Dito po ay tag-snow, tag-ulan. Meron akong gustong iparinig sa inyo. Talagang itong si attorney masyadong magandang magkomento eh. O diba? Gusto kong po iparinig sa inyo itong mga pinagsasasabi ng ating PCO. Ang punto ko lang ito, pakinggan nyo muna, ha? Ito, ayan, pakinggan nyo po muna, ha? Ayan. Ito po ay PCO, sa Malacanang to, press briefing with NPC, yung mga media. Ito, pakinggan nyo, ha? Magkukomento tayo. Next question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi, ma'am. Ma'am, there had been speculations about the President's health lately. Kamusta na po ang Pangulo? Kung makikita niyo po, yan naman po ay talagang pinapakalat. Siguro para palabasin na ang Pangulo ay hindi maganda ang kalusugan, not in good health. Mapapasin niyo po, siguro po kahit po yung mga media, halos araw-araw naman po ay nakikita ninyo ang Pangulo sa kanyang mga activities at sa kanyang pagsama dito sa alyansa. Maliban dyan ay mayroon pa rin Kinumusta ang Pangulo? Kunyang ng Abagatan, thank you for watching. Bia Santos Mandia, thank you for watching. Ito ha, komento muna ako. Ay nakakatuwang mag-comment eh. Political vlogger? Fake. Diba? Okay. Kinumusta ng media ang Pangulo? Ang dami na niyang sinabi, spekulasyon, mga kung ano-ano, bla bla. Hindi ba ang magandang sagot lang dito? Just to be safe. Dahil ang totoo, talaga namang nagdugo yung gilagid na ang sabi ng iba, nagdugo ang bunganga o ang bibig. Pagka po sinabi niyong bunganga o bibig, the whole. Talking from a dentist, sorry ba? Pero pagka nagdugo ang side, it doesn't mean na nagdudugo ang buong bibig. Dapat po ang sinabi, talaga ang magandang komento doon, ba't nagdudugo yata yung gilagid? Di ba, no? Ang dapat sagot dito, kasi ano siya eh, tagapagsalita ng Malacanang. Ang point ko lang po, just to be safe, na talaga namang meron ng sickness, the President. Sana sabihin lang niya, okay po ang health, okay po ang kalusugan, hindi lang po maiwasan kung minsan may mga nakikita talagang mga senyales ng mga karamdaman pero healthy and fit. Just to be safe. Ang yabang ko. Hindi kasi yun lang naman ang dapat doon. Do not say anything na magkakaroon pa ng reason ng iba para batikusin siya, di ba? O, tuloy natin. po siya mga meeting, kasama po kami. At This is wrong. sa aking perspektibo, dahil nakakasama tayo mismo ng Pangulo, maganda po ang kalusugan ng ating Pangulo. Dahil kung hindi po maganda ang kalusugan ng ating Pangulo, malamang ay hindi na po siya nakakaganap ng kanyang mga tungkulin sa araw-araw. At ang aking pakiusap lamang po sa mga fake news peddlers, Huwag niyo pong gawa ng kwento ang Pangulo patungkol sa kanyang kalusugan. Hindi po yan Hello,
Miss Claire, attorney, you cannot stop people criticizing people. You cannot stop. Lalo kung merong pinaglalabanan na dalawang panig ng politika. Di ba? You cannot stop. Even you. Kahit po kayo, you cannot stop people commenting against you. Di ba? O, tuloy natin. Ganda para sa ating bansa. Dapat po ipagdasal pa po natin na maging maganda ang kalusugan ng mga namumuno sa atin. At iwasan po nila na magbigay ng speculation kahit hindi po doktor. Don't make utos. Huwag mo sila utosan. Ay nagpapakadoktor sa social media. Oops. Hindi dahil nagkomento ka sa kondisyon ng tao. Ay, may sakit siya. Ay, bakit nagdudugo? Ibig sabihin, nagdodoktor-doktoran ka. Ano ka ba, attorney? Marisol Halili, TV5. Ayan, ito maganda Good morning, to. Ito na. Yusek. Ma'am, may we have your reaction about the statement of Hanilet Avancenia congratulating Okay, sino si Hanilet Abansenya? Siya yung girlfriend. Hindi daw asawa eh. Kasi yung tunay na asawa ni Tatay Digong, yun nga yung nagkaroon sila ng legal separate. Nagkahiwalay na, di ba? Pero still, they are calling each other boyfriend and girlfriend. So, merong girlfriend. At nagsalita si Hanilet Abansenya. Pakinggan nyo. the current administration for the situation of kidnapping and killings in the country. There was, I think, a sarcasm in her tone. Nakakalungkot. Dahil muli, mababanggit na naman natin. Teka nga, sarcastic. Eh, hindi naman ibig mong sabihin, kailangan pagka nagsalita, yung panig ng Duterte, dapat laging maganda for them, na ang totoo, pinakulong nila si Tatay Digong 1 buwan at 1 araw na sa kulungan, to be exact, today. Di ba? Tapos, sasabihin mo, sarcasm yung dating? Of course. Pakulong mo yung tatay ko. Baka araw-araw binabakbakan kita dito sa social media. Buti nga yung mga Dutertes, tahimik eh. Tahimik, di ba? Ano yung komento daw ni Hanilet, yung girlfriend ni Tatay Digong? Ang mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ginagawa na katatawanan ang isang ganitong klaseng sitwasyon. Teka, ibalik na natin ang tanong. The current administration for the situation of kidnapping and killings in the country. There was, I think, a sarcasm in her tone. Nakakalungkot. Ito to. The Si Hanilet Abansenya, kasi syempre magre-react yun, di ba? Kasi nung time ni Tatay Digong, ang tanong niya, sarcasm daw yung komento, sarcastic ang dating ng komento ni Hanilet Abansenya tungkol sa mga kidnapping na nangyayari. Kinongratulate kasi sila, congratulations. Doon sa mga nangyayaring mga sigalot. Tuloy natin. the current administration for the situation of kidnapping and killings in the country. There was, I think, a sarcasm in her tone. Nakakalungkot. Dahil muli, mababanggit na naman natin ang mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Asawa yun. Hindi po ginagawa na katatawanan ang isang ganitong klaseng sitwasyon. Uy, ngayon sinasabi niyo yan, hindi katatawanan. Pero, ano yung pinaggagawa niyo ba doon sa matanda na labis niyong ikinatutuwa? Nakukuhanan pa sila ng video, di ba? Ito nag-comment lang at kinongratulate, hindi ba? Siguro, ang nasa isip ni Hanilet Abansenya, yung girlfriend ni Tatay Digong, kung yung administrasyon, maraming killings and kidnappings na nangyayari, isa si Tatay Digong sa nakidnap. So, there was a success. There is a success. Mali na may grammar ko. Merong success na nangyari. So, very successful. Yung palakad nila, that's why kinongratulate siya nung girlfriend ni Tatay Digong. Minsan kasi, ang problema sa tao, masyadong defensive. Why don't you try
to look at yourself. Hindi ba? Tignan mo yung sarili mo. Di ba? Tuloy natin itong reaction mo. Kaya kay Miss Hanelet Abensanya, Ayan. huwag niyo pong gawin na issue. Dahil may buhay po ditong nakasalalay, may mga buhay na nawala. Huwag niyong gawing issue ito at gawin niyong katatawanan ang gobyerno. Get a 4% APY with Robinhood Gold, which is Ay. much higher than the national average. diba? Sign up for Teka. Robinhood Gold. You Teka. can join Ito my namang free mga- WhatsApp group and see ito everything namang for mga yourself. ano na to. Every trade, the Hindi ko, exact time. hindi ko alam how to stop Hindi this. natin malaman bakit ganon ang naging attitude ni Miss Hanelet. Parang ikinatutuwa pa ba niya na may mga ganitong sitwasyon sa bansa? Hindi ba dapat bilang Pilipino, nagkakaisa tayo upang ang bansa natin ay umangat? Hindi lamang para sa taong bayan at para na rin mapakita natin sa buong mundo na ang Pilipinas at ang mga Filipino ay nagkakaisa. Huwag silang gumawa ng gulo dahil hindi po yan maganda. Huwag nila simulan ang gulo sa pamamagitan ng pagbibigay ng ganitong mga klaseng remarks o pananalita. Ang Pangulo po at ang administrasyon ay kinukundina ang bawat krimen na nangyayari sa bansa. Sa katunayan nga po, nagpatalaga na po ang Pangulo. Teka, kinukundina. Ito namang si attorney. Oo, attorney, to be safe again, dapat hindi mo binibira. Kasi nag-ad hominem ka ng bonggang-bongga. Binabanatan mo na naman. O nadagdag yan sa listahan mo. Banat Hanelet. Ad hominem Hanelet. O, di ba, no? Attorney. May resback na naman yan. Ikaw naman eh. To be safe, dapat ang sinabi mo, if I were you, huwag kang magagalit kasi maybe one day, mapapanood mo ako. For now, hindi mo ako mapapanood eh. Pipitsuging vlogger lang ako eh. Basta ang alam ko, nagkikita tayo 2015 sa Quezon City RTC. Bakit tayo nagkikita doon, attorney? Bakit galit na galit sa'yo si Ninita Sablada? Diba? Flex natin, diba? Attorney, balik tayo kay Hanelet. Dapat, to be safe, try to save yourself. Kasi after the Marcos administration, kung hindi magkakaroon ng Prime Minister, kung hindi magkakaroon ng saan ka? Diba? Kung sasabihin mo na ganito, ganyan, bakit ganun ang komento, dapat hindi sila ganun, you cannot tell them, hindi mo sila pwedeng utusan sa dapat nilang gawin, attorney. To be safe on your part. Pwede mong ipagtanggol si PBBM tsaka si First Lady. Pero, wag mong ibaon ng ibaon yung sarili mo. Kasi you're digging. You're digging something. And then, dinilalagay mo doon. You're digging. Ano yung dinidig mo na? Diba? Ang dami nang nagtatanong, ano mangyayari sa'yo, attorney, after the Marcos administration? Kasi sobra kang bumanat. And now, you're making banat dun sa girlfriend. Girlfriend lang po, Oh, thank you, Riza Alfonso Lamboloto. Diyan, nabati na ba kita? Di ba? Ayan, di ba? Marita, Merlita Ordonia. Ay, Atineng! Hello. Myla Ilagan mo ka. Hello. Okay, ang point ko lang, attorney, ito. Kung merong bad comments, iligtas mo muna yung sarili mo. Try to position doon sa safe place. Di ba? Kasi, everything you say, na maraming nanonood, maraming nag-aabang, even ako, naging curious ako sa'yo. Naging interested ako sa'yo. Dahil nung nakita kitang vlogger, pinanood kita eh. During those days, okay ang vlogging mo. Okay ang comments mo. Sabi ko, yung 2015 na pagkikita natin,
parang iba na yung smell. Pero now, na naging PCO ka, USIT Secretary ng Malacanang, tila bumabalik yung smell. Ba? Ako, nagsasami ako ng totoo. And I still have the documents no 2015. Ang point ko lang, kasi yung taong niraratsyada mo, ina-ad hominem mo, yung isa sa mga tao na nagligtas sa buhay ko at sa buhay ng mga anak ko. And as far as I know, wala siyang ginawang masama. Kung minsan, yung pagtupad mo sa trabaho, marami ka talagang masasagasaan. Yung pagtupad mo sa sinasabing job description, maraming masasaktan. Pero kung ginagawa mong maayos yung trabaho, okay ka doon. Huwag mong hukayin. Huwag kang maghukay. Kasi baka yung hinuhukay mo para sa'yo, hindi ba? Nakot de la Cruz, thank you for watching, di ba? Uy, parang nagsiship ako sa political, no? Hindi naman siguro. Siguro, it's because of Duterte's lang, no? Parang si Mayor Ricardo Padilla. Marami akong kaibigan sa Bungabong Nueva Ecija. Mini-message ako, ano ka ba? Huwag ka nang makampanya. Ano ko, wala naman ako. Wala ka naman sa Bungabong. Why? Sabi ko, bakit? Ikaw naman, ayaw mo ba na malaman ng mga taong Bungabong kung gaano kabuting tao si Mayor Ricardo Padilla? At ayaw mo bang malaman ng mga tagu-Bungabong yung pag-uugali ng politiko na nandudura ng babae? Hindi ba? Oo. May politiko tayo dyan sa Bungabong, nandudura. At ako yung dinuran. Naglalakad lang ako sa kalsada. Yun naman, komento ko lang. Kasi ang dami nagme-message sa akin, Jane, wala ka naman dito. Huwag mo naman kampanya. You cannot stop me from doing kampanya para kay Mayor Ricardo Padilla, friend. Di ba, no? Ikaw nga in-unfollow mo ko Kasi hindi ko na nakikita yung posting mo na binabanata mo si Mayor Ricardo Padilla. Huwag galon. I can be... nag-i-English pa kasi. Sakchang nga naman. But ako po ay kaibigan. Pero, pagdating po sa paniniwala, nakita niyo naman, binabangga ko na lahat. Dati hindi ako ganito. Pero alam niyo ba, dahil sa mga dinadanas natin sa buhay, dahil sa mga pinagdadaanan nating hirap, nagiging matured tayo, nagiging mapagpasensya, o nagiging worse. Pero siguro yung part ko, naintindihan ko lahat. Kung hindi nga lang gagatong kabit na to naintindihan kita, kabets. Pero wag mo akong babastusin, gaga. Diba? Huwag kang tatambay sa bahay ko, lalo kung wala ako. Magpaalam ka sa akin. Hindi ba? O yun lang po. Kasi ang akin, kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin doon sa legal wife. Malay mo. Maging legal ka, hindi ba? Who knows? Hindi ba? Pero for now, ako yung legal wife. Kinukot-kot mo, pinagdidikdikan mo, divorce ako. Dito sa Amerika, gaga. Wala pang divorce sa Philippines. Tulungan mo yung Kongreso at saka yung Senado para ipasa yung divorce bill. Gaga. So, balik tayo kay Hanilet Abansenya. Hindi pa nakikita nitong mga reporter na to na mapanulsol yung kayang gawin ng isang Kitty Duterte. Ang nakikita nyo pala, yung Sara Duterte, yung Baste, at saka yung Pulong. Ngayon nakita nyo yung asawa. Of course, kung ako yung asawa, ipagtatanggol ko yun Ipinagtatanggol ko nga nun yung tatay ng mga anak ko Pero nung tinalikuran ako, siya ipagtatanggol, di ba? Pinagtakpan ko nga lahat Ganun yun. Kung ikaw yung asawa, pagtatakpan mo lahat patungkol sa asawa mo.
Pero pag alam mong maganda ang ginawa ng asawa mo, lalaban ka na. Look what is happening kay Hanilet Abansenya, di ba? Di ba? Ay, nako. Attorney, tuwan-tuwa ako talaga sa iyo. Pero one day, alam ko, makikita tayo dito. Pero isa lang naman ang gusto ko, attorney. Pagka nakagawa ka ng mali, lie low. Bow down. Ako ganun eh. Sorry. Ako ngayon nagsosorry na ako sa iyo, attorney. Bakit isa ako sa mga vlogger o isa akong pipitsuging vlogger na nagre-react sa sinasabi mo? Kasi, nakita nga kita eh. Ilang buwan ba tayong nagkikita sa Quezon City RTC? Ha? That was 2015 to 2016. Umabot pa yata tayo ng 2017 eh. O, di ba? So, pag tinignan natin yung background nating pareho, ako abandoned wife. Ikaw. Di ba? Based doon sa documents na hawak ko, at base doon sa kwento ni Ninita Sablada, parang medyo nakilala kita. Diba? Ang akin lang, don't dig. Stop digging. Save yourself. Kasi hindi permanente si PBBM. Tapos lagi ko sinasabi, connect the dots. Try to connect the dots. Pag nakita niyo yung dots, tapos tinignan niyo yung nawawalang dots, para malaman niyo ano yung umpisa, hanapin niyo yung dots. Hindi po naman tutuldok verbatim, kundi ano yung kahapon. Ano yung nangyari noong March 8 dito sa Amerika, at ano yung naging plano nila na nalito sila, in-execute nila ng March 11. Kaya nagkawindang-windang eh. Kaya nagkagulo-gulo. Diba? Ngayon, reaction ko ulit doon sa ginawa ni Chis Escudero, na puro kasinungalingan yung ginagawa ng ambassador. Sino si ambassador? Ayokong banggitin yung pangalan. Yung ambassador na to, nandun daw siya sa Villamor Air Base nung ini-interrogate na at nagkakaroon na ng commotion para kay Duterte. Nung huli, na wala daw maghahatid na merong passport at visa, nag-volunteer siya na maghahatid sa ICC at isusuko ang presidente doon sa Netherlands. Bakit kailangan ng passport at visa? Hindi mo kailangan. Private plane yung sakay mo. Private plane. Pagpunta mo doon, naka-private plane ka, pagbalik mo, private plane pa rin. Ikaw ay envoy. Ano yung envoy? Ambassador. Proxy, representative, agent ng Pangulo. Isang civilian na pinalaga. Yun po yung envoy. Jean Sereno, hi, thank you for watching. Ellen, hi! Fan ako dati ni attorney. Attorney Claire Castro. Dati yun, now ayoko na sa kanya. Hi, babe, ingat ka lang. Oh, yes, thank you. Ako din, ako Ellen, hindi ako fan ni attorney. Kasi, kalaban siya ni Ninita Sablada sa korte eh. Kaya lang, nung nakita ko siyang nagbablog, sabi ko, tignan ko nga kako si attorney. Okay naman, yung mga comments niya, binibira nga niya si Raffy Tulfo eh. Tsaka yung mga anomalya ng mga ginagawa ng mga nasa gobyerno. Binibira nga niya noon si PBBM, di ba? Ngayon, dahil hinire siya, at nakita siguro ng administrasyon yung tapang niya sa pagbira. Ganun kasi hire someone na maididepend ka, na madedepensahan ka, na maipagtatanggol ka. Hindi ba? Pareho tayo, pero nga, pareho na tayo ngayon. Isa na rin ako ngayon sa pumapansin sa kanya, hindi ba? Ang problema kasi, Ellen, itong mga tao, actually, yung sinasabi ni attorney na magkakaroon ng hindi magandang reaksyon yung mga tao,
Who started it? Who started it? Ang masang Pilipino o ang mga Pilipino o ang bansang Pilipinas. Kabuuan, sumuporta kay PBBM. Isa ako dun. But now, bakit nag-aalsa? Bakit nagkagalit? Kasi, yung tumulong sa inyo na si BP Sara, although nagkakaroon ng bad comments, si Tatay Digong, nanalo ka na. And then when you, ngayon nasa power, pero tignan mo, di ba? Renante Serna, thank you for watching. Ano yung point of argument dito? Sino ba yung... Ito pala. Pagka ako nananahimik, ginagawa ko yung trabaho ko, kinurot mo ako, at nasaktan ako, kahit konting sakit lang, raratratan kita, di ba? Pabanatan kita. Bakit ko binabanatan yung kabet ng asawa ko? Kasi, bastos kang malandi ka. Galit na naman ako. Kasi, okay na ako Pero yung nabalitaan kong tumatambay tong kabit na to sa bahay ko, at kala mo sinong kondesa doon na umiinom at nagwawalat, naglulupasay sa semento. Tapos ang bandang huli, gusto pang matulog lagi sa kwarto. Matulog lagi? Matulog na siguro yun. Kaya sanay na, di ba? Matulog sa kwarto ko. Marumi kwarto ko para ipalinis mo bago ka matulog, malandi ka. O, di ba? Tapos sumakay ka pa sa van ko. Sino ka? Gaga. I know, alam ko, nag-i-stalk ka sa akin. Kaya tuwan-tuwa akong binabanatan ka Hindi ka ba nasasaktan? Kasi ang dami ko natatanggap na message na ako padadala ng subpina. Come on. Go. Na ako kakasuhan, do it. Ang alam kong pwedeng magkaso sa akin, ikaw kabets. Kasi ikaw yung binabakbakan ko dito Nasamid ako. Pag naubos yung kape ko, stop tayo. O, di ba, no? Kape ting umaga. Kaya itong nangyayari po na to sa akin. Kumbaga, ako yung halaman na naluluoy, tapos dinilig nyo ako ng maruming tubig. Although naging healthy yung halaman sa maruming tubig, pero yung halaman nagkaroon ng tinik. Nararamdaman ng halaman ano nangyayari sa paligid. Hindi ba? Kaya natutong mag-react yung halaman. Sa bawat hipo mo dun sa halaman, ikaw ay kanyang tinutusok. Para siyang rosas. Hindi ba? Gani ginawa mo sa akin, kabit Tapos, balik tayo kay attorney. Ka-attorney. Diba? Kahapon nagkakagulo na sa Senado. Mga high blood ang mga tao. Ako po may sasuggest ko sa inyo. Manood kayo. Sundan niyo yung istorya. Para nun, meron kayong konting kalaman sa nangyayari sa Pilipinas. And then, you can decide who to vote. Pansinin nyo. Sabi nung kaibigan ko, pinipigil niya ako, Jeng, stop ka na. Alam naman na ng ibang tao yung ginawang tulong sa'yo ni Mayor Ricardo Padilla. Yung iba, paano? Hindi nila alam. Hindi ba? So, it's my turn. Ako naman ngayon, ang dapat magbalik sa magandang ginawa sa akin ni Mayor Ricardo Padilla. Diba? Sino ba kasi yung nandurasa yung politiko? O ayan ka na naman. Kung ito nga kinakampanya ko lang si Mayor Ricardo Padilla binabakbakan mo ko, how much more? Pag sinabi ko sa'yo, kung sino yung bastos na politiko na naglalakad lang ako sa kalsada, dinuran ako. Diba? Mas bata sa akin yun Tanda ako na. Sana, kung ayaw mo sa akin, di nga kita binabanggit bigla na lang huminto ka sa tagliran ko. Tsaka mo ko dinuran, hindi nga kita nakikita, hindi nga kita binabanggit. Siguro, pinag-uusapan niyo ako. Para kayong yung kabets.
Ako yung topic ng family. Yan na. Tapos, babanggit ko lang si Divine Jacinto. Divine Jacinto, hello. Thank you for following me. Thank you for messaging me. Kaya lang, pag nag-message ka sa isang tao, huwag kang naglalak. Nakalock yung profile mo. I cannot answer. Di ako makarasyada. Di ba? Ano, duwag? Duwag lang? I don't have anything against you, Divine Jacinto. Pero yung sasabihan mo kung padadalan ako, baka fake news ako, mapapasumpi na ako. Hello, Divine. Thank you for yung salamat sa concern. Pero hindi ba mas maganda? Usap tayo. Kasi ang alam kong binabanatan ko yung kabets. Tapos, yung reactions ko kay Attorney Claire Castro, I'm just reacting. Is there any yung illegal ba yun? Hindi ko siya sinasabing ganito siya. Ang sabi ko lang, bakit lagi mo binabanatan ng Dutertes? Pag kami nagtanong sa kanyang reporter kasi, uy, Ellen Alcantara, nandiyan ka pa ba? Pag binabanatan ni pag kami tanong ang mga reporter kay Attorney Claire Castro, pipilitin niyang iliko yun sa Duterte, tapos bakbak ng bakbak. Sa totoo lang, kanino tayo nagkaroon ng katahimikan, di ba? Yung ipinaglalaban ko, I was abandoned by my husband 2011. Then 2012, yun talagang ayun na yung realization, he's gone. Gone with the wind, lilipad. Di ba? Lloyda Villanueva Vivat. Uy, Lloyda, thank you for watching. Akala ko na wala ka na, Ellen. Kumusta naman ba? Hi, Lloyda, I'm okay. Eto, lang, matanda na tayo, 60 na, pretending na healthy, pero hindi na healthy. Pretending na okay, basta okay. Diba? Nasaan na ako? Diba? So, yung tao kasi, masyado kayong parang gusto nyo hawakan yung disposisyon ng isang tao. Huwag ganun. Diba? Ang point ko lang po ito. If accidentally nakagawa ka ng mali, try to correct. Hindi masamang tanggapin yung nagawa mong pagkakamali na mag-say ka ng sorry, hindi ka bawasan yun ng pagkatao mo. Dagdag nga yun plus nga yun plus 1, plus 2, plus 10. Bakit? Ang sasabihin niya, ay, nag-sorry. Diba? Tapos ikukwenta kanya sa iba, huy, alam mo, aminado siya, nag-sorry sa akin. Di ba, guilty siya. Ganun yung ibang tao. Pero yan siya. Diba? Ako, I always say sorry. Kasi agad nare-realize ko, mali yung ginawa ko. Oo, mali na binabakbakan ko dito yung kabets. Pero, ayaw mong huminto Noong una, hindi ko binabanatan yung kabet I kept my silence. Hindi ako kumikibo, umiiyak lang ako. Pero ang sakit ang sakit bilang babae, bilang asawa, na iniwan ka ng asawa mo, na taon ng binilang nagtiis ka sa lahat. Through thick and thin, through sickness and in health. Pero yung till death do us part, hindi mo ako pinili mo yung kabets, di ba? Nakakalungkot lang, di ba? Walang saysay. Sabi ko nga, kung agad hindi ako nagtiis at sumuko agad ako, nag-uumpisa pa lang, siguro naka 1,000 times, 1,000 times, kung nakaka 10 times lang, siguro, sabi ko, putala ako Amerika, kaganda pa yung buhay ko, hindi ba? Pero hindi kasi ganon. I tried to save my marriage, kaya lang, yung effort ko wasn't good enough. So, yun, di ba? Now, mabubuo pa ba yung nasira? Mahirap nang mabuo. Ito yung pong mag-asawa na naghiwalay,
tapos yung lalaki o yung babae nagkaanak sa kabet, mahirap nang ibalik yung family. Kasi papasok sa eksena yung bata. Papasok yon. Tapos, because of the anak, magkakalapit uli yan. Pwera na lang kung yung si babae na malandi at yung lalaki na malibog, sorry, bad word, sorry, hindi masisyahan, magkakaroon ng reconciliation or madadagdagan na naman ng kabets. So, it's not firm and proper na na magkabalikan yung nagkahiwalay lalo kung may anak na yung lalaki sa iba. Kasi, it's a chaos. Magkakaroon ka na naman ng sleepless nights. Magkakaroon na naman ng boom, 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 boom. Naku, nasa na naman yung hayop na yun, di ba? Nasa na naman yung Makati na yun, di ba? No? So, it's better na maging friends na lang yung husband and wife na nagkahiwalay. And then, yung naging single person, yung naiwan, find someone. Di ba? Yun yung hinahanap ko. Naghahanap ako ng partner. Yung kasabay kong magkakape sa umaga, yung sasabihan ko siya, tara, bili tayo ng pandesal. Kay Gabriel. Diba? Tapos, halika, punta tayo sa bukid. Ako po, pag nag-retire ako, magbubukid ako. Kaya nga ang hinahanap ko asyendero mayaman. Pero, hindi naman masyadong mayaman. Yung bang, pag sinabi ko, gusto ko ng kape sa Starbucks, tara, diba? Punta tayo sa city, parang ganun. Diba? Ayoko yung, gusto ko magkape, tapos hahanap ako ng pambili ko ng kape. Shit, tapos na ako dun. I am hoping na magkakaroon ako ng partner someday. Better. O siguro, angat na angat dun sa dating partner ko. Diba? Totoo ko no? Kaya yung sinasabi, o baka sabihin ni Attorney Claire, fake ka, Mary Jane De Leon. Hey, kilala mo ko noon, Mary Jane Ordona. Pero dito sa Facebook, Mary Jane De Leon ako. Sorry lang, wala akong planong magpalit ng apelyido. Kasi Ordona yung mga anak ko. Sorry. Hanggang sa dulo, Ordona ako. Kasi ang alam ko, matino akong babae. Mabuti akong asawa at ina. Mabuti akong tao. Yun ang alam ko. Ewan ko kung ano alam mo yun, di ba? So, hindi ako fake. Kaya, Divine Jacinto, mag-unlock ka. Talk to me. Hindi ako fake. And whatever I say, kung alam kong mali ako, I will say sorry. Dito. Sa social media. But to say sorry sa kabet, nagsosorry naman ako sa kabet pero binabakbakan ko siya. Nag-a-ad hominem ako sa kanya. Banat ako ng banat. Di ba? Kabets, pag na-meet ako ng mga anak mo, magugustuhan nila ako. Hindi ako madamot na katulad nyo Yung mga anak ko, ayaw sa'yo. O baka wari-wari lang yung mga anak ko, di ba? Siyempre, sisip-sip sa akin yun. Palalayasin ko sila Diba? Pero as far as I know, ayaw sa'yo ng mga anak ko. Kasi, visit ka. Hinayaan ka na nga And, hindi ko inaalis na pakisamahan ng mga anak ko yung tatay nila. Even the sides, yung sa sides, sa panig ng asawa ko, dating asawa. Igalang nyo sila. Dahil sa pamamagitan nun, makikita nung panig, nung tatay ng mga anak ko, mabuti si Jeng. Kahit nagkaganon na sila ni Joel, pangalan ng hanip. Kahit nagkaganon na sila, still, ang utos ko sa mga anak ko, igalang nyo ang pamilya ng tatay nyo. Siyempre, igalang nyo rin yung pamilya ko, di ba?
Pero hindi natin maiiwasan na makasakit. At hindi natin maiiwasan na magkomento at may masasaktang tao. Kaya nga merong sinasabing second chances, second. Ang daming second chances. Kasi as long as you're buhay, maraming chances. Ayaw mo lang tingnan yun. Ikaw ka, Bets? Kaedad mo yung panganay ko eh. Ako 60. Yung tatay ng mga anak ko 62. Ikaw nasa 32, 33, 34. Kaya nga pwede kitang tawaging, hi anak ka, Bets. Di ba? Bata eh, no? Hindi ko na-imagine na magiging ganito yung buhay ko. Pero, kung ito yung iyong faith, F-A-T-E, and you have faith in God, F-A-I-T-H, mararating mo yung dapat mong marating. Hindi dahil sa ginusto nila o hindi dahil sa ginusto mo. Dahil yon yung destiny mo. Sige po, ito po si Caregiver Nana ng Illinois, USA. Pag mali, bow down, say sorry. Hindi kabawasan ng pagkatao ang pagtanggap na ikaw ay mali. Pero pag tama ka, stay put, laban lang. God bless sa ating lahat. Ito si Caregiver Nana ng Illinois, USA. Huwag kakalimutan. Tuwing umaga, magkakape tayo at huwag lalong kakalimutan, loves ko kayo. Uy, thank you for joining.